let us cross over to the other side. Now when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was, and other little boats were also with him. And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat so that it was already filling up. But he was in the stern, asleep on a pillow. And they awoke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Then he arose and rebuked the wind. Buti na lang talaga hindi siya yung katulad ng isang ordinaryong tao na ang unang-unang i-rebuke yung kapwa niya tao, unang-unang i-blame yung ibang tao. But when Jesus woke from the sleep, he did not even say to his disciples, I rebuke you. Why did you wake me up? When he woke up, he rebuked the wind and said to the sea, Peace be still, shalom, and the wind ceased. And there was a great calm. But he said to them, Why are you so fearful? How is it that you have no faith? And they feared exceedingly and said to one another, Who can this be that even the wind and the sea obey him? Laging may bagyo sa buhay. May literal na bagyo ngayon. Actually, some of my friends are already texting me and sending me messages na yung iba nag-cancel ng mga services, lalo na sa probinsya. Yung iba, ang sabi nila, let's see kung sino talaga yung mga salt of the earth and light of the world. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang ikaw yung light of the world. Hindi ka kasama sa mga salt of the earth. Ano? And whenever we have this stormy life, isang buhay na hindi mo alam kung saan mo ilalagay. Pag may init, gusto mong bumili ng aircon. Ang problema mo, wala kang pambili. Pag umuulan, ang problema mo, masyadong malamig. And if we put that into our own personal lives, sometimes we don't know what to do in many demands, challenges. But let me suggest 4 simple things. Sabihin natin lahat, 4 simple things. Ang prayer ko, ang target, ang purpose, or if I will say sa mga hermeneuticians, ang plane to land this morning ay dalawa. First, individual, and second is corporate. Individually speaking, sa mga personal nating buhay, ang prayer ko itong mga simpleng bagay na ito ay makatulong at maisagawa natin bilang mga mananampalataya at corporately bilang isang pamilya will be able to fulfill what we believe God has told us to accomplish and do. Stormy life. So how do we get this storm? How do we live our lives, even in the midst of the storm, with joy? How do we live our lives still know that we are significant, not only successful, but significant people? Number 1, sabihin natin lahat, believing God's Word. Can we say louder than that? Believing God's Word. Now, I've been sharing the importance of the Word for almost 2 Sundays na. Pero kahit sa ibang mga lugar na pinuntahan ko, I kept on emphasizing the Word of God. I kept on telling myself, the people who listen to me, ang kahalagahan ng hindi lang paniniwala,
Dahil lahat naman tayo ay pinaniniwalaan, pati yung mga nagsasabing hindi sila naniniwala sila sa ayaw nilang paniwalaan. Nakukuha natin. But all of us, we believe into something. It's just a matter of differences of belief and school of thoughts, in other words. Believing God's Word. Sabi dito, on the same day, when evening had come, He said to them, let us cross over the other side. Sino sa inyo naniniwala, pag sinabi ng Panginoong Jesus na tayo ay pupunta sa kabila, makakarating ka sa kabila? Amen? Sino sa inyo ang naniniwala, nandito ka sa side na ito, ang sabi ng Panginoon, pupunta tayo sa Generosis, may dagat, baka bumagyo, baka magkaroon ng malalaking alon, pero dahil sabi ng Panginoon, pupunta tayo sa kabila, kahit anong mangyari, kahit anong sitwasyon, makakarating tayo sa kabila. Amen. So what is the first thing we need to put into our hearts and minds whenever we are facing the storm? Number one, we need to really believe what He said. Amen. Ang sabi ng salita ng Panginoon, hindi kanya iiwan. He was sleeping, but He was still there. Hindi mahalaga kung natutulog siya parang tahimik, parang wala akong naririnig na boses ng Panginoon, parang wala namang nangyayaring pagtulong o sitwasyon, parang wala namang mirakulo, parang wala namang signs and wonders. It doesn't matter. The boat will never sink because Jesus was inside the boat. Amen. At binitawan ng Panginoon, let's go to the other side. Sa ibang mga translation ang binanggit dito, let us go over to the other side. Let's go across to the other side. Let's go across the lake. The lake is a symbol of liquid. The lake is a symbol of uncontrollable things. Pag ikaw nasa gitna ng dagat, nasa bangka, kung ano man ang mangyayari doon, hindi mo na kontrolado. You will trust and hope and pray na makarating ka na sa pupuntahan mo. Pero ang maganda na binitawan ho dito, sa kaysaysayan na ito, sabi ng Panginoon, let's go over to the other side. Nagkaroon ba ng storm? Oo. Nagkaroon ba ng takot? Oo. Nagkaroon ba ng danger? Oo. Nagkaroon ba ng pagsubok? Oo. Nagkaroon ba ng pagdududa? Oo. Nagkaroon ba ng pagtatanong? Oo. Nagkaroon ba ng mga bagay na ayaw ng mga disipulo na mangyari sa gitna ng kanilang paglalakbay? Ang sagot ay isang malakas at malaking oo. But they forgot that Jesus already said, we will go to the other side. Amen? Ano ang word ng Panginoon sa buhay mo? Ano ang word ng Panginoon sa pamilya mo? Ano ang word ng Panginoon sa sarili mong trabaho? Ano ang word ng Panginoon sa negosyo mo? Ano ang word ng Panginoon sa mga mahal mo sa buhay? Kung may karamdaman sila, kung may sakit sila, kung may mga pagsubok sila, ano ang pinaniniwalaan mong salita ng Diyos? Na ayon ang panghahawakan mo, hindi ang sitwasyon, hindi ang kaganapan, hindi ang karanasan, kundi ang kanyang pangako. Amen. We have our own storms. We have our own challenges. We have our own questions. The whys of life. Marami tayo niyan. Kaya lang, ang sabi sa kwento, tinawag niya yung kanyang mga disipulo at ang sabi niya, pupunta tayo sa kabilang lugar. That's enough for me. Amen? Lord, may bagyo ba? Pwedeng meron, pwedeng wala.
Lord, smooth ba yung magiging biyahe natin sa gitna ng dagat? Pwedeng smooth, pwedeng hindi. Pero smooth man o hindi, sinabi ko, pupunta tayo sa kabilang lugar. Kahit anong mangyari, kahit anong sitwasyon, kahit anong kaganapan, makakarating tayo sa kabilang lugar. Dahil sinabi ng Panginoon. Amen. Lord, mapapalitan na ba namin yung lead wall? Sabi mo sa katabi mo, sinabi ni Lord. Tsaka tignan nyo naman itsura niya, no? Di ba kayo naiinis? Pag nagpipreach ka nga, mas maganda eh. Kasi, doon ka nakatingin. Hindi ko napapansin to eh. At least kayo nakikita nyo. But the point of the matter is this. When God said it, it will be done. Amen. Pangalawa, believing is the starting point of every success in a journey. Sabihin nga natin lahat, believing. Come on, say it loud. Believing is the starting point of every success in a journey. Sino gusto maging successful and significant? Believing is the starting point. It is the starting point. Pangalawa, first, believing God's word. Sabi natin lahat, believing God's word. Secondly, operating God's way. Sabi mo nga sa tabi mo, operating God's way. Ano ba yung sinasabi ditong God's way? Sabi dito sa verse 38, but he was in the stern, asleep on a pillow. Ito yung medyo matindi eh. Ito yung medyo matindi. I was sharing this last Ignite. Saan ka naman nakakita? Bagyo. Sino sa inyo hindi masyadong nakatulog kagabi? Sinong hindi masyadong nakatulog? Nakatulog naman lahat ng maayos. Purihin ang Panginoong Diyos na tagapagligtas at manggagamot at protektor ng ating buhay. At wala namang kinabahan. O hindi nyo alam na sobrang lakas ng ulan. Baka yun. Baka yun. Malakas, nasa labas ako eh. Malakas yung ulan. Operating God's way. Tingnan nyo. Sabi dito, there was a storm. Sabi natin lahat, a storm. Yung mga disciple, kinakabahan na. Actually, ang lumalabas na sa bibig nila, mamamatay tayo, malulunod tayo, nandamay pa. Then, in the middle of their fear, they were so scared. They were so afraid that Jesus was very calm. Sabi natin lahat, very calm. Mas malakas pa dyan, very calm. Tanong mo yung katabi mo, pag may bagyo sa buhay, kalmado ka lang ba? O stress? Pag may bayarin, sige, tignan mo yung katabi mo, pag may bayarin, kalmado? O stress? Hello? Jesus, in the middle of the storm, He knew that God the Father will protect them. Amen? Ano ba yung operation God's way? Operating God's way. And I really understand and come to the point. The greatest weapon when you are in the middle of the storm is to remain calm. Amen? Alam niyo naman, di ba, nag-scuba diving ako. Wala akong PADI training, kaya hindi ako pinapayagan sa 30 feet and below. Puro 30 feet above pa lang. Pag nag-scuba diving ka, kahit anong storm sa taas, pumunta ka sa ilalim ng dagat, hindi mo naramdam. The only problem, yung nakaraan nag-scuba diving ako, meron akong sipon. So ang nangyari, nahihirapan akong huminga. Pag medyo nararamdaman kong nahihirapan akong huminga,
nagkakaroon na ako ng konting panic. Sipin niyo si Paul Hernandez nagpanic. Hindi bagay, di ba? Tingin niyo sa akin, hindi ako marunong matakot eh. Kala niyo lang yun. So, pag medyo nahihirapan na ako, bila ako sumisenyas sa aking partner. Ganun. Sa scuba diving pala, pag gumanon ka, ibig sabihin, akyat. Pag tinanong ka, okay kasi hindi kayo nakakapagsalita eh. Pag gumanon, dapat ang sagot mo, ganun din. Baka magkamali ka, pag nag-scuba diving ka, tinanong ka, are you okay? Akyat yun, akyat. Dadaling ka sa taas. So, lagi ako sumisenyas, akyat. So, nakailang akyat kami dahil nga nahirapan akong uminga. Then, for the last time, sabi sa akin ng partner ko, sabi niya, bro, hindi tayo makaka-proceed. Kailangan maging kalmado ka. Sabi natin lahat, kalmado. Then I decided to be calm. I beat, ginagat ko na yung dulo ng oxygen, lubog, dahan-dahan. Sabi ko sa sarili ko, kalmado ka lang, kalmado ka lang. Sino sa inyo yung naranasan na yon? Yung habang sinasabi mo sa sarili mong kalmado ka lang, lalo kang nagpapanik. Kalmado ka lang, kalmado ka lang, kalmado ka lang, kalmado ka lang. Ganun yung nangyayari. So I decided to be calm. Then I was able to enjoy. The greatest weapon in the toughest battle is being calm. Amen. Alam niyo ba, maraming buhay ang nasisira kasi hindi marunong maging kalmado. Pag may nabalitaan na ganito, napikon agad, burst out, kung ano sinasabi. Pag may nabalitaan na ganito, kung ano-ano ang reply, etc., etc., doon nagkakaroon ng away. The greatest weapon facing the storm is calmness. Sabi niya, then he arose and rebuked. Sabi natin lahat, first, calmness. God's way. Sabi natin lahat, calmness. Secondly, confidence. Sabi mo sa katabi mo, confidence. Yung meron kang kumpiyansa sa Panginoon na alam mo na ngako hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Amen? So Jesus was very calm. Then when he woke up, he was very confident. He rebuked the storm. So God's way is calmness and confidence. Third, sabihin natin lahat, adherence to God's work. Ano uli yung una? Ano uli yung una? Believing God's word. Pangalawa, operating God's way. Pangatlo, adherence to God's work. So apat yan. Pag binasa mo yan, B-O-A-T. That's boat. Because we are in one boat. Amen? Adherence to God's work. But he said to them, why are you so fearful? Sino sa inyo yung parang labo ni Jesus, no? Why are you so fearful? Obvious ba? Ang lakas ng bagyo, tapos tatanungin mo kami, bakit kami natatakot? Obvious ba? Sino sa inyo naranasan ng sagutin ng Panginoon minsan sa ganyan? Ay, Justin, ba't ka natatakot? Obvious ba? O Aren, ba't parang kinakabahan ka? Obvious ba? Have you ever... Siyempre may bagyo eh. Kaya nawawalan ako ng pag-asa. Siyempre may mga payables eh. Kaya medyo kinakabahan ako. Siyempre, kasi may mga due date eh. Of course, hindi pa ba obvious? But Jesus was telling to His disciples, obvious naman na may bagyo. Ang problema, yung pinaka-obvious na kalimutan mo. Ano yun? Kasama mo ako. That's the most obvious thing. Amen? Bago pa lang dumating yung bagyo, kasama na nila ang Panginoon. Nawala na yung bagyo, kasama pa rin nila ang Panginoon. So, obvious yung bagyo, pero mas obvious na hindi sila iniiwan
ng Panginoon. Amen. So I want you to see this. So John chapter 6, verses 28 and 29. Sabi dito, then they said to him, they were talking to Jesus Christ, what shall we do that we may work the works of God? Ano ba yung work of God? Ano ba yung works of God? What must we do that we may work the works of God? Then sumagot ang Panginoong Jesus, sabi niya sa verse 29, Jesus answered, this is the work of God. Sabi natin lahat, this is the work of God. Come on. Shout, this is the work of God. So sabi niya dito, Jesus said to them, this is the work of God, that you believe in Him whom He sent. The works of God is to believe in the Son. Amen? Minsan pag sinabi natin works, ang akala natin, gagawin ko to. Resulta ang mga ginagawa natin ng ating pananampalataya. Everything we do is a byproduct of what we believe. Lalabas ka, sasakay ka ng jeep because naniniwala ka may jeep na dadaan dyan. Pupunta ka ng palengke, bibili ka ng ulam, ng bigas kasi naniniwala ka may nagbebenta doon. Amen. Everything we do without even our knowledge or subconscious knowledge is a product or byproduct of what we believe. Hindi man halata. Pumasok ka dito. Sino sa inyo yung pagpasok nyo, kanina, kumuha kayo ng upuan, tapos check nyo muna yung upuan, tinignan nyo, inangat nyo, tinignan nyo ilalim, tapos ginanon-ganon nyo, then binaba nyo, matibay, tsaka ka umupo. Sino sa inyo yung nag-check pa ng upuan bago umupo? Sino sa inyo yung pagkapasok nyo, umupo na lang kayo? Why? Because you believe that chair is strong enough to hold you, right? Everything we do is a byproduct. In one way or another of our subconscious belief. Subconscious or unconscious belief. Pero ang sabi dito, the works of God is this, that you believe in Him whom He sent. Amen. Ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin, pag tinagalog mo to, ay yung manampalataya ka sa Kanyang anak na Kanyang isinugo para sa atin. Amen. And number 4, sabihin natin lahat, thankful into God's will. Can you say loud? Ano yung una? Come on, give me some shout. Come on, students. Para tayo nasa Sunday school ngayon eh. Ano yung number 1? Si Teacher Esther natatawa. Para tayo nasa school ngayon eh. Number 1, believe in God's word. Number 2, operate God's way. God's way. Ano yung God's way? Calmness, confidence. Amen? Number 3, adherence to God's work. And what is God's work? Balik ka sa number 1. Believe in the one that He sent. Amen. And lastly, thankful and to God's will. Sabi dito sa verse 41, and they feared exceedingly. Yung feared ho dito, I've checked it out. This is not fear na scared. Kaya ang kasunod na wordings niya dito, they feared exceedingly, pero ang sumunod, sino to? Na kahit ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya. It was not actually a fear that is equivalent to being scared. It's a fear that's equivalent to respect, honor, because of who He is and what He can do in our lives. Amen? Sa Old Testament, ang salitang fear ay yare. From the Hebrew word, yare. Kaya pag ikaw, fear, yari ka. Yun talaga ang meaning niya. But the other meaning of fear sa Old Testament is yira.
Parang binaliktad. Ang ibig sabihin nun, honor and respect. Are we getting the point? So here, sabi ng mga disciples, they feared exceedingly. They what? Grabe itong taong to. Sino dito namamangha sa Panginoon? Sino sa inyo namamangha sa Panginoon? Tignan mo yung katabi mo. Hindi ka ba mamamangha? Binago ni Lord yan. Tsura niyan, di ba? Hindi ka ba namamangha? Doon pa lang nakakamangha na, di ba? Di ba? Nakakamangha, di ba? Harley, binago ni Lord, di ba? Pero iba naman yun. Maris, di ba? Nakakamangha, di ba? Si Pastora Glo, tinutukoy ko. Nakakamangha. So dito, pipiliin na hindi kailanman titigil ang pagkamangha sa kabutihan, pag-ibig at biyaya ng Diyos. You know guys, I choose to always be amazed. Lagi ko sinasabi dito sa pulpitong ito, the greatest enemy of grace is not actually law. The greatest enemy of grace is over familiarity. The greatest enemy of faith is not fear. The greatest enemy of faith is reality. Ang hirap maniwala pag nakikita mo na hindi parang ganun yung nangyayari. Ang hirap manampalataya. And the disciples, they were so amazed. They were so thankful. In the midst of the storm, God never left them. Amen? God seemed, Jesus Christ seemed sleeping. Or literally, He was really sleeping. But He was still in the boat. Amen? Alam nyo, minsan sa buhay natin, ang akala mo tahimik ang Diyos. Napapakanta ka pa ng kanta ni Gary, di ba? Natutulog ba ang Diyos? Minsan sa buhay natin, ang akala natin, parang walang changes. Parang hindi naman kumikilos ang Panginoon. Parang wala namang progress. Parang feeling mo tahimik naman ang Panginoon. He seems sleeping, but always remember, He never left the boat. He never got out of the boat. You know why He's sleeping? You know why it seems that He's silent? Because He's very calm and confident. May pinangako na ang Panginoon, kaya ko nang matulog, kaya ko nang magpahinga. Dahil tutuparin niya kung ano ang sinabi niya. Amen. That's the reality. And guys, let me just put it this way. Malakas bagyo ngayon. Nakakatawa dito sa EFC, pag nasa loob ka na dati, pag umuulan dito, parang may away eh. Sino nagpapasalamat? Meron na tayong kisame. Parang hindi mo na nga nararamdaman kung umuulan sa labas o hindi eh, no? Dati umambun lang ang ingay eh. And we thank God because corporately, He said, pagandahin natin tong church na to. Sinabi ng Panginoon yon, I am calm, confident, and collected. Yung collected, papalitan ko ng collection. And collected. Matatapos yan dahil sinabi ng Panginoon. Amen? Binigyan ka ng Lord sa heart mo, kung magkano yung ipipledge mo, kung magkano yung ibibigay mo, be calm, confident. Mabibigay mo yan. Magtiwala ka sa Panginoon. Amen? And in our own storm in life, believe me, He might be quiet, silent, but I know He is still in the boat. Hanggang nasa bangka ang Panginoon, makakarating ako sa dapat kong marating. Habang nasa bangka ang Panginoon, maaabot mo yung dapat mong abutin. Mararating mo yung dapat mong marating. Amen?
Tayo tayong lahat. Let's sing, yung Diyos ka sa amin. Lahat ang naniniwala na ang Panginoong Jesus ang ating Diyos. Kahit anong bagyo, hindi nagbabago ang pagiging Diyos. Amen? Makapangyarihan siya, alam niya ang nangyayari sa ating buhay. At kahit kailan, hindi niya tayo iiwan sa loob ng bangka, sa gitna ng bagyo. He will always be with us. And that's the certainty of His promise and His word.